Magandang umaga muli po. Ito si Maluti Kia. Ito po ang ating siguro sunod-sunod na topic tungkol sa budget, no? Para lang mapaliwanagan kayo kung ano ang mga ito. Nung una po, ang pinag-usapan natin, budget utilization rate. Ngayon po, ang pag-uusapan natin CIF. Ano ba ang CIF? Ang Confidential and Intelligence Fund. Masama ba po ang CIF? Dapat bang i-abolish ito? Sasagutin po natin yan. Saan po nang galing ang CIF? Alam po nyo ang CIF, since time immemorial, nandyan yan sa budget, nandyan yan sa GAA. Bakit po mahalaga ang GAA? Huwag na kayong tumingin sa iba pang batas. Ito lang ang pag-aralan nyo. Kasi ang GAA po, ang budget ng ating gobyerno. No? At ang GAA, yun ang nagsiset ng priorities ng pamahalaan kung saan gugugulin ang inyong pondo. Taxpayers tayo. Meron tayong karapatang maintindihan at malaman saan linalagay ang bawat pondo. Kung titingnan po natin ang CIF, may tinatawag pong Joint Circular 2015-01 tungkol dito. 2015 pa po so makikita nyo, may mga panahon na nagbabago ang definisyon ng mga bagay-bagay. Hindi po yan static. Depende po yan sa nangyayari sa ating pagkolekta ng ating taxes, ang panggugugulan, okay? At syempre po, ang napaka-importante, ang audit, no? So meron tayong revenues, ayan po ang DOF, ang namamahala, meron pong budget, paggasto, siya po ay DBM, at ang COA, isa pong constitutional institution na create ng saligang batas. So, kung titingnan po ninyo, independent talaga ang COA. Samantalang po ang finance at DBM nasa executive po yan. Sino ang nagpapas ng batas? Yan po ang Kongreso. Kasi bakit po? Ang Kongreso po, parehong chambers, elected by the taxpayers, no? Yung mga nagko-contribute para sa bayan, yan po ay naghalal tayo ng representante natin para tayo i-represent. Okay? Rine-represent ba po talaga tayo dito sa usaping budget? So, punta tayo dun sa Joint Circular number 2015-01. Ano po ba yon? Dinidefine po kung ano ang confidential at ano ang intelligence. Ang confidential po, babasahin ko surveillance activities in civilian government agencies. Surveillance in civilian. Kaya nga po confidential di ba? Pag kayo may nagugustuhan, ayaw nyo pang sabihin sa inyong magulang, parating nyo sasabihin, ay, Daddy, Mami, confidential muna. Kaya hindi natin mapipilit maglabas ang mga tao, lalo na ang ating pamahalaan. Pag sinabing confidential, ay talaga pong parang sinarhan yan. At hindi makakabukas, ang makakabukas lamang po ang COA. Okay? Hindi rin po subject to audit. Okay? Kasi po, ang nangyayari dyan, dahil nga confidential, tinitingnan lang, no? May sinasabit na quarterly report kung paano, natatandaan niyo yung ating usapan kanina, yung anong isang beses utilization, kung paano ginamit, okay? At meron pong alituntunin yan. Sa confidential po, pwede po siyang gamitin para sa purchase of information. Naghahanap kayo ng, kunyari, merong, gawin nating example yung sa eskwelahan, no? Sa eskwelahan kasi merong drugs, merong frat, sorority, merong sexual predator, okay? Meron pong recruitment na nangyayari kahit saan pong bagay, hindi lang naman recruitment ng CPP, NPA, NDF. So maraming dinadaanan, lalo na po, hindi po masyado yung grade 1 hanggang grade 9, pero yung 10 to 12, yan po ay talagang matindi po dyan ang usapin ng impormasyon na kailangan makuha. Meron pong rental of transport vehicle, rental and incidental expenses, purchase of rental of supplies, at saka po payment of rewards to informers. So, kung kunyari po ang isang eskwelahan ay kalapit sa LRT, iisa lamang po ang kanilang pagitan, abay napakahalaga pong titingnan natin paano ba ginagamit ang confidential. Pag nagtapo ng paputok ng bomba mula LRT, nagland sa isang universidad,
Sino ho may kasalanan dyan? Pag nagkaroon ng hazing, sino ho ang sinisisi? Di ba? Ang eskwelahan, parents patria, ang presidente o ang principal. So napakahalaga hong malaman ano ang nangyayari sa eskwelahan. Hindi ho lang sa pagtuturo, pero yung safety, yung safety ng isang paaralan. Ang intelligence fund naman po, ayan ay binibigay lamang sa uniformadong parte ng ating gobyerno. Intelligence information gathering activities of uniformed and military personnel and intelligence practitioners. So very clear. Confidential is civilian, intelligence is militaries or uniformed personnel. So pag pinagsama mo yan, ang isang ahensya kayang sumabay sa agos ng anong nangyayari. Kunyari sabihin natin sa recto, maraming eskwelahan diyan. Nung panahon na yon, maraming confidential and intelligence ang ginagamit diyan. Doon po sa UP, although independent na institution yan, ng pamantasan, kuminsan po, lalo na nung nangyari yung first quarter storm, di ba? Nagulat doon ang security forces. Ano nangyari? Bakit nagkaroon ng Diliman Commune? So marami po tayong historya, kasaysayan ukol sa paggamit ng pondo ng CIF ng tama para sa eskwelahan, para sa gobyerno, at para sa mga institusyon na naandon. Okay. Hindi po siya pwedeng gamitin sa sweldo, okay? Overtime, okay? Wages. Hindi rin po siya pwedeng representation or consultancy fee, at lalong-lalo na po construction or acquisition of buildings and housing structures. Kaya nga po kine-question ko yung panukala ng House of Representatives na maggawa ng Pag-asa Airstrip. Paano po magkakaroon ng Pag-asa Airstrip? Ang allocation sa NEP ay CIF. Tapos ginawang infra para po mali yata yung obligation classification, no? Kasi pag linagay doon, mahirap pong ilagay para sa infrastructure. Ngayon, ano po ang kailangan nating tingnan sa CIF, no? Ang CIF po, itong 2024 budget or NEP na sinabit ng presidente, 5.7 trillion. Ang CIF po ay 0.17 lamang. Ano po ang trend? Simula 2018 hanggang 2022, pababa po ang CIF. Noong 2018, 0.25. Wala pong 1%. Okay? So, kung titingnan nyo, ang trend pababa. Pero, ang kaguluhan sa mundo ay pataas ng pataas. Nakita nyo yung nangyari sa Israel at sa Hamas. Nakita nyo ang nangyari sa Ukraine. Nakita nyo ang nangyayari sa ating West Philippine Sea. Pero, tingnan natin sa domestic. Ano po ba ang mga problema natin? Naandyan pa rin po ang ating issue sa Muslim terrorist group. Naandyan pa rin po ang CPP, NPA, NDF. Ay ba, ito po'y mahigit na 5 dekada, to be exact 55 years. Ay gusto ba po nating ipapasa natin sa susunod na salinlahi ang problemang ito? Hindi po. Tugunan na natin yan. Tapusin na natin para tayo ay safe, no? Safe ang eskwelahan, safe ang lipunan, safe ang komunidad, dahil hindi po lahat ng problema ay kaya nating tugunan dahil napakiliit lamang po ng pondo natin. Para po sa 2024, ang confidential out of the 5.7 trillion ay 4.3 billion. Ang intelligence are 4.9 billion. So napakaliit po para natin hindi tingnan ng maayos kung saan gagamitin at ano ang nasa national interest. Kasi po yung national interest defines the priorities sa budget. Tandaan po nyo ang Pilipinas, 18th in the Global Terrorism Index noong 2023. Ano pong ibig sabihin yan? Domestic issues. Okay? Domestic issues po ang tingnan natin bago natin tingnan ang sa labas. Kasi hindi po tayo makakatayo bilang bansa kung ang ating internal security ay problemado. Yan po munang mga West Philippine Sea. Tsaka na muna natin tingnan yan dahil wala pa tayong lakas
ayusin po muna natin ang ating internal security at dyan po, napakahalaga ng CIF. So muli, sinagot ko po ang tanong natin, dapat bang i-abolish yan? Hindi po, ang aking pananaw ay hindi, dahil napakaliit lamang po sa 5.7 trillion, yan po ay 0.17%, at hindi nyo alam kung anong sakuna ang dadating eh. Kung walang confidential and intelligence fund, hindi makaka-react ang Estado. Kailangan po ang Estado matibay, matatag. Ito po si Maluti Kia ng Malti.